Ano ba ang tinitingin-tingin mo riyan, DeAndre? Baka biglang pumasok ang asawa mong taga-Tondo at mahuli tayo. Isang malutong na tawa ang sumunod sa mapanuksong tinig ni Monique bago muling narinig ang boses ng lalaking pinagkatiwalaan ni Trini ng kanyang buhay. Don't worry, babe. Trini is just a glorified maid with a marriage license. Masyado siyang tanga para maghinala. At kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa asset transfer ngayong gabi, itatapon ko na siya pabalik sa tambakan ng basura sa Tondo kung saan ko siya pinulot. She's useless to me now. Sa loob ng madilim at masikip na closet sa dulo ng silid, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Trini. Yakap-yakap niya sa kanyang dibdib ang isang asul na suit, isang obra maestrang tinahi niya ng mano-mano sa loob ng 3 gabi na walang tulog. Bawat tahi ay baon ng kanyang pagmamahal, bawat butones ay simbolo ng kanyang katapatan, at bawat hibla ng tela ay saksi sa kanyang mga pangarap para sa kaarawan ng asawa. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni DeAndre, ang telang hawak niya ay tila nagiging laso na unti-unting pumapatay sa kanyang balat. Naramdaman ni Trini ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin. Mahapdi at hindi makahinga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ang pinto ng closet at isampal sa mukha ng asawa ang suit na pinagpuyatan niya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng sariling puso na parang tambol na sumasabay sa malalaswang halakhak ni DeAndre at Monique sa labas. Unti-unting naramdaman ni Trini ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang huwag pumatak ang luha. Sa gitna ng kadiliman, nanatili siyang estatwa habang naririnig ang kalansing ng mga baso ng alak at ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento. Ang mga dokumentong magpapawalang halaga sa lahat ng kanyang sakripisyo. Ang cellphone na kanina ay inihanda niya para kunan ang sorpresang reaksyon ni DeAndre ay nanginginig sa kanyang kamay. Tahimik na inire-record ang bawat kataksilan, bawat pangungutya, at bawat plano ng pagpuksa sa kanyang dangal. Ang bango ng pabango ni DeAndre na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay. Ang bawat salitang I love you na binitawan nito noon ay nag-echo sa kanyang isipan bilang pinakamalaking kasinungalingan sa kasaysayan ng kanyang buhay. Bakit ang taong tinuring niyang langit ay siya ring maglulubog sa kanya sa impyerno? Gaano ba kababa ang tingin nila sa isang babaeng nagmula sa hirap para ituring siyang isang basahan na matapos gamitin ay basta na lamang itatapon? Habang nakikinig sa mga plano ni DeAndre kung paano siya nanakawan ng mga disenyo at ari-arian, isang malamig na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng puso ni Trini. Ang sakit na kanina ay parang kutsilyong sumasaksak ay unti-unting nagiging bakal, matigas, matalim, at handang lumaban. Sa huling pagkakataon, hinigpitan ni Trini ang hawak sa mamahaling suit. Ang malambot na tela ay nag-usot sa ilalim ng kanyang mga palad, simbolo ng kanyang pagkawasak. Ngunit sa likod ng bawat hibla ng telang iyon, isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ang pag-ibig ang nagturo sa kanya kung paano maging alipin, ang kataksilan naman ang magtuturo sa kanya kung paano maging isang reyna na marunong maningil. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagdurusa, isang tanong ang patuloy na umuukil-kil sa kanyang diwa. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng mga tahi bago mo tuluyang kalasin ang buong damit ng iyong pagkatao? Huwag mong kalilimutan, Trinidad, na kung hindi dahil sa amin, nasa kanal ka pa rin hanggang ngayon. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pasasalamat lang. Binabayaran ito ng katapatan at pananahimik. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang isang malamig na haplos ng bakal sa balat ni Trini. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na narra
habang ang mga daliri nito ay mabilis na nagdarasal sa isang rosaryong gawa sa mamahaling perlas. Sa harap niya, nakatayo si Trini, suot pa rin ang damit na naging saksi sa kanyang pagkawasak sa loob ng closet. Ngunit ngayon ay kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Ang bango ng insenso sa loob ng silid ay tila sumasakal sa hininga ni Trini. Isang miron ang matanda sa kabanalan, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay may lasa ng apdo. Inilapag ni Trini ang isang baso ng maligamgam na tubig sa maliit na mesa sa tabi ng biyanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya ang tubig sa loob ng baso ay lumikha ng maliliit na alon. Isang tahimik na pagpapakita ng bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Bakit ganyan ang hitsura mo, Trinidad? Para kang nakakita ng multo. Huwag mong sabihing nagdadrama ka na naman dahil hindi ka nasamahan ni DeAndre sa kung anong walang kwentang bagay. Pagpapatuloy ng matanda, hindi man lang tinitingnan ang manugang. Ang asawa mo ay abala sa pagpapalago ng negosyo. He is working hard for the illustre name, and you should be the wind beneath his wings, hindi ang pabigat na laging humihingi ng atensyon. Isang mapait na ngiti ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Trini. Kung alam lang ng matandang ito na ang pagtatrabaho ng kanyang anak ay ang pag-aari ng ibang babae sa ibabaw ng mesa. Kung alam lang nito na ang pagpapalago ng negosyo ay ang pagnanakaw sa sariling asawa. Ngunit pinili ni Trini ang manahimik. Ang bawat hibla ng kanyang pasensya ay parang isang sinulid na pilit, binabatak hanggang sa dulo ng kanyang kakayahan. Naramdaman ni Trini ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib nang ilabas ni Doña Consolacion ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng kanyang Biblia. Ibinaba ng matanda ang rosaryo at tinitigan ng diretso si Trini. Ang mga matang yon na dati ay tiningala ni Trini bilang gabay, ngayon ay tila mga mata ng isang buwitreng naghihintay ng biktima. May mga dokumento rito na kailangan ng iyong pirma. It's a special power of attorney for your bank accounts and the rights to your recent sketches. Sabi ni DeAndre, masyado ka na raw napapagod sa pagpapatakbo ng opisina. We want to help you simplify things. Para hindi ka na mahirapan, kami na ang bahala sa mga papeles. Malambing ang tono ng matanda, ngunit ito ay isang lambing na nakalalason. Gaslighting. Ito ang sining na masterado ng mga ilustre. Pinagmumukha nilang pabor ang isang pagnanakaw. Pinagmumukha nilang pag-ibig ang isang pagkakulong. Gusto nilang kunin ang lahat, ang kanyang pera, ang kanyang talento. At ngayon, ang huling bahagi ng kanyang kalayaan. Tinitigan ni Trini ang panulat na inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang gintong katawan nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier, tila nangaakit na tapusin na ang lahat. Sa loob-loob niya, sumisigaw ang kanyang nanay sa tondo. Nagpapaalala na ang tanging yaman nila ay ang kanilang pangalan at dangal. Ngunit dito sa loob ng mansyong ito, ang dangal ay isang salitang walang halaga kung wala kang kapangyarihan. Huminga ng malalim si Trini, nararamdaman ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang babala. Kung pipirma siya, mawawala ang lahat. Kung hindi naman, malalaman nila na alam na niya ang lahat at hindi pa siya handang lumaban ng walang armas. Ano pa ang hinihintay mo, Trinidad? Pirmahan mo na ito. Isipin mo ang lahat ng ibinigay namin sa'yo. Ang pagkain sa hapag mo, ang bubong sa itaas ng ulo mo, at ang gamot ng nanay mo sa probinsya. Lahat iyan ay dahil sa kabutihan ng puso namin. Huwag kang maging suwail. Ang boses ni Doña Consolacion ay naging mas matalas, tila isang babalang hindi dapat baliwalain. Dahan-dahang iniabot ni Trini ang kanyang kamay patungo sa panulat. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga imahe ni DeAndre at Monique, ang kanilang mga tawa, at ang pangakong itatapon siya sa basura. Hawak na ni Trini ang malamig na metal ng panulat. Ang dulo nito ay nakaturo na sa linyang magtatakda ng kanyang kapalaran. Ngunit bago pa man dumikit ang tinta sa papel,
Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang gumulantang sa katahimikan ng silid. Pumasok si DeAndre, hinihingal at may dalang balitang magpapabago sa ihip ng hangin sa gabing iyon. Ma'am, may problema tayo sa planta. At ikaw, Trini, bakit hindi mo sinasagot ang phone mo? Napatingin si Trini sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni DeAndre sa kanyang mga mata, kundi isang bagay na mas mapanganib, isang katahimikang nagbabanta. Ang panulat ay nanatiling nakabitin sa hangin. Pirma o pag-aalsa? Ang tanong na ito ay tila isang tinik na bumaon sa lalamunan ni Trini, habang ang anino ng kataksilan ay patuloy na bumabalot sa buong silid. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Trini. Isuot mo ang jacket mo at sumunod ka sa akin sa planta. Ngayon din. Ang utos ni DeAndre ay parang isang hagupit ng latigo na bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Wala man lang bakas ng pag-aalala sa kanyang boses para sa asawang kanina papuyat at pagod. Para sa kanya, si Trini ay isang kasangkapang kailangang gamitin sa tuwing may aberya sa produksyon ng kanyang mga disenyong sa katotohanan ay likha ng talino ni Trini. Dahan-dahang binitawan ni Trini ang gintong panulat na muntik na niyang gamitin para isuko ang kanyang kinabukasan. Ang bawat daliri niya ay kumikirot pa rin mula sa pagtatahi ng asul na suit kagabi. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa talim ng bawat salitang binitawan ng kanyang asawa. Tumayo siya ng walang kibo. Ang kanyang likod ay nananatiling tuwid sa kabila ng bigat na dinadala ng kanyang puso. DeAndre, anak, ang pirma ni Trinidad, habol ni Doña Consolacion. Ang tinig ay puno ng pagkainip habang nakatingin sa folder. Later, Mom, ang warehouse manager ay tumatawag. May mali sa mga embroidery ng bagong koleksyon. Si Trini lang ang nakakaalam kung paano ayusin ang mga patterns na yon. Sagot ni DeAndre habang hinihila ang braso ni Trini palabas ng pinto. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang makapal na pader sa pagitan nila. Nakatingin si Trini sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na naglalaho sa kanyang paningin. Ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa isang lihim na pakikipagtagpo na kanina pa niya pinaplano. Hindi siya pupunta sa planta para magligtas ng negosyo ni DeAndre. Pupunta siya roon para iligtas ang sarili niya. Nang makarating sila sa talyer, sinamantala ni Trini ang pagkakataon habang abala si DeAndre sa pakikipag-away sa mga tauhan. Mabilis siyang naglakad patungo sa likod ng gusali kung saan naghihintay ang isang lumang sasakyan. Doon, sa loob ng anino ng mga naglalakihang tela, nakatayo si Luisa, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong bata sila sa Tondo, na ngayon ay isang matapang na paralegal. Trini, akala ko ay hindi ka na makakarating. Bulong ni Luisa, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Trini. Namumutla ka? Ano ang ginawa nila sa'yo? Luisa, tama ka. Lahat ng sinabi mo noon, totoo lahat. Halos hindi lumabas ang boses ni Trini sa sobrang pait. Napanood ko sila. Narinig ko ang lahat. Balak nilang kunin ang lahat sa akin at itapon ako na parang basurang walang pakinabang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Luisa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng babaeng dinurog ng mga ilustre. Ngunit ang makita ang kanyang kaibigan sa ganitong kalagayan ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Inilabas ni Luisa ang isang maliit na USB drive at ibinigay ito kay Trini. Matagal na kitang binabalaan, Trini. Ang mga taong yan ay hindi marunong tumanaw ng tunay na animo. Ginamit nila ang iyong kahirapan para busalan ang iyong bibig. Sabi ni Luisa sa isang seryosong tono. Diyan sa loob, nahanap ko ang mga ebidensya ng creative theft ni DeAndre.
Ang lahat ng sketches na pinirmahan niya, may mga patunay tayo na ikaw ang tunay na may akda. At ang bank transfers, Trini, ninanakawan ka nila sa harap ng iyong mga mata. Nanginginig ang mga kamay ni Trini habang hinahawakan ang USB. Ito ang kanyang sandata. Ito ang susi para makalaya sa tanikala ng utang na loob na ilang taon nang pumapatay sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang lihim na pag-uusap, biglang narinig ang malakas na pagtunog ng cellphone ni Trini sa loob ng kanyang bulsa. Ang screen ay nagpapakita ng isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ospital ng Tondo. Hello? Si Trinidad Santos po ito. Sagot ni Trini, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ma'am, kailangan niyo po bang pumunta rito sa lalong madaling panahon? Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Ang pasyente, ang inyong ina. Bumaba po ang kanyang vital signs. She is in critical condition. Tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Trini. Ang USB na hawak niya ay muntik nang malaglag sa semento. Sa isang dako, ang kanyang kalayaan. Sa kabilang dako, ang buhay ng tanging taong nagmamahal sa kanya ng tunay. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila isang karayom na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso, paulit-ulit, hanggang sa mawalan na siya ng lakas na huminga. Paano niya magagawang lumaban kung ang mundo ay tila nakikipagkasabwat para itumba siya sa oras na balak na niyang tumayo? Pakya, ang dumi mo naman tignan, Trini. Para kang uling napilit inihalo sa mga brilyante. Don't you know that you are bringing down DeAndre's image just by standing there? Ang boses ni Monique ay parang kaskas ng matalas na kuko sa isang makinis na salamin. Masakit sa tenga, nakakangilo sa puso. Sa gitna ng marangyang ballroom na puno ng mga nagkikislapang chandelier at amoy ng mamahaling alak, nakatayo si Trini sa isang sulok, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown na siya rin ang nagdisenyo at tumahi. Ngunit sa paningin ng mga taong naroon, siya ay isang mantsa sa gitna ng kanilang perpektong mundo. Kagagaling lang ni Trini sa isang matinding pakikipagtalo kay DeAndre. Gusto niyang tumakbo sa ospital. Gusto niyang hawakan ang kamay ng kanyang nanay na naghihingalo. Ngunit hinarangan siya ng kanyang asawa. Isang gabi lang, Trini. Kailangan nating makuha ang tiwala ng mga investors na ito. Ang nanay mo, mamamatay rin naman siya, bukas o sa makalawa. Huwag mong sirain ang karir ko dahil sa sentimentalidad mo. Ang mga salitang iyon ni DeAndre ay parang mga martilyong pilit na dinudurog ang bungo ni Trini. Lumapit si Monique. Ang kanyang suot na pulang sutla ay tila dumadaloy na dugo sa ilalim ng liwanag. Hawak nito ang isang baso ng champagne at tiningnan si Trini mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. You know, Trini, kahit anong balot mo sa sarili mo ng mamahaling tela, lumalabas pa rin ang amoy ng tondo sa balat mo. Bulong ni Monique. Sapat lang para sila lang dalawa ang makarinig. Look at me. Look at this necklace. Familiar, right? Ibinigay ito sa akin ni DeAndre kagabi. Sabi niya, it reflects my class. Hindi tulad mo na mukhang glorified seamstress na naligaw sa palasyo. Napatingin si Trini sa leeg ni Monique. Ang kwintas na yon, isang antigong disenyo ng mga ilustre na ayon kay Doña Consolacion ay ibibigay lamang sa karapat-dapat na tagapagmana. Ang bawat brilyante nito ay tila tumatawa sa kahinaan ni Trini. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang pamamanhid ng kanyang mga binti, at ang mabilis na pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya pwedeng umiyak. Hindi rito. Hindi sa harap ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Hindi nabibili ng alahas ang pagkatao, Monique. Mahinahon ngunit may diin na sagot ni Trini. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pigil na galit na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Isang mapanguyam na tawa ang pinakawalan ni Monique bago niya sinadyang itapon ang laman ng kanyang baso sa paanan ni Trini. Ang champagne ay tumalsik sa laylayan ng gown ni Trini.
Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Oops, my bad. Pero bagay lang yan sa'yo. Basang-basa ka na. Parang basahan sa kalsada, sabi ni Monique, bago tumalikod at sumama sa grupo ng mga socialites na nagtatawanan. Naiwang mag-isa si Trini, nakatitig sa basang bahagi ng kanyang damit. Sa bawat segundo na lumilipas, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang tinik. Habang ang lahat ay nagsasaya, ang kanyang mundo ay unti-unti nang naglalaho. Lumapit siya sa lamesa kung saan nakalagay ang coat ni DeAndre na kanina lang ay hinubad nito. Sa pag-aayos niya ng coat, isang maliit na papel ang nalaglag mula sa bulsa nito. Dahan-dahan itong pinulot ni Trini. Ang kanyang paningin ay lumabo nang mabasa ang nakasulat. Isang resibo para sa isang penthouse unit sa Makati. Ang halaga ay sapat na para sa 10 operasyon ng kanyang nanay. At ang mas masakit, ang unit ay nakapangalan kay Monique Salcedo. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga buhay na uod na kumakain sa huling hibla ng pagtitimpi ni Trini. Habang ang kanyang nanay ay nahihirapang huminga dahil sa kakulangan ng pondo, ang kanyang asawa ay nagtatapon ng milyon-milyon para sa isang pugad ng kataksilan. Naramdaman ni Trini ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang ingay ng musika ay naging isang nakakabinging ugong na lamang sa kanyang tenga. Inilagay niya ang resibo sa loob ng kanyang maliit na bag, kasama ang USB na ibinigay ni Luisa. Ano ang ginagawa mo riyan, Trini? Let's go! Tinatawag na tayo ng mga board members. Biglang sulpot ni DeAndre. Hinawakan ang siko ni Trini ng may kapangyarihan at pilit siyang kinaladkad patungo sa gitna ng entablado. Habang naglalakad, tiningnan ni Trini ang likod ng kanyang asawa. Ang lalaking ito, na pinangakuan niya ng habambuhay, ay siya palang kukuha ng lahat sa kanya. Sa bawat hakbang niya, tila naririnig niya ang boses ng kanyang nanay na tumatawag sa kanya sa dilim. Trini, anak. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig mula sa gilid. Ngunit walang sino man ang lumingon, maliban kay Trini. Nakita niya si Doña Consolacion na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Ang mukha nito ay puno ng babala. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, isang waiter ang nagmamadaling lumapit kay Trini at bumulong. Ma'am, may tumatawag po sa inyo mula sa ospital. Urgent daw po. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Trini. Ang mundo niya ay tuluyan ng nahati sa dalawa. Ang entablado ng kasinungalingan kung saan siya nakatayo at ang pintuan ng kamatayan kung saan naghihintay ang kanyang ina. Saan ka pupunta kapag ang bawat direksyon ay puno ng sakit? At ano ang gagawin mo kapag ang tanging taong inaasahan mong sasalba sa'yo ay ang siya ring pumatay sa huling pag-asa mo? Bitiwan mo ako, DeAndre. Naghihingalo ang nanay ko. Ang tinig ni Trini ay isang basag na pagsamo. Isang pakiusap na sapat na para palambutin kahit ang pinakamatigas na bato. Ngunit ang kamay ni DeAndre na nakakapit sa kanyang braso ay tila isang bakal na kumpit. Malamig, mahigpit at walang balak bumitaw. Hindi ka aalis, Trinidad. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Ang buong board of directors ay narito para makita ang masayang mag-asawa sa likod ng koleksyong ito. Bulong ni DeAndre, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit habang pilit na pinapanatili ang isang peking ngiti para sa mga taong nakatingin sa malayo. Kapag umalis ka ngayon, sisirain mo ang gabing ito. Isang gabi lang, Trini. Huwag kang maging makasarili. Makasarili. Ang salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Trini. Siya, na ibinigay ang lahat ng oras, talento, at maging ang sariling kalusugan para sa ambisyon ng asawa, ay tinatawag na makasarili sa oras na kailangan niya itong sandalan. Sa gitna ng marangyang tugtugan ng violin at tawanan ng mga elitista, naramdaman ni Trini ang unti-unting pagguho ng kanyang katinuan. Lumapit si Doña Consolacion. Ang kanyang mga hakbang
ay tahimik ngunit puno ng awtoridad. Inilagay ng matanda ang kanyang kamay sa balikat ni Trini, isang kilos na tila pag-aalaga ngunit sa katotohanan ay isang pagdiin para hindi ito makagalaw. Trinidad, magpakumbaba ka. Ang Diyos ay may plano sa lahat ng bagay, wika ng matanda sa kanyang mapait na banal na tinig. Kung oras na ng iyong ina, wala ka nang magagawa, pero ang dangal ng pamilyang ilustre ay nakasalalay sa iyong mga kamay ngayon. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa amin. Kami ang nagbayad ng mga unang bill sa ospital, hindi ba? Huwag mong ipakita sa amin na wala kang kwentang tao sa oras na kailangan namin ang iyong kooperasyon. Tumingin si Trini sa kanyang biyenan. Sa ilalim ng makapal na makeup nito, nakita niya ang isang halimaw na nakabalot sa sutla at perlas. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay tila isang tanikalang lalong humihigpit sa bawat segundong lumilipas. Naramdaman niya ang magaspang na kalyo sa kanyang mga daliri, ang mga kalyong bunga ng libo-libong tahi para sa koleksyong ipinagmamalaki ng mga ilustre ngayon. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang gown. Ang malambot na tela ay tila nanunumbat sa kanya. Please, kailangan ko siyang makita. Kahit sandali lang. Muling pagsamo ni Trini, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha na pilit niyang pinipigilan. No, ang mabilis at malamig na sagot ni DeAndre. Ibibigay mo ang phone mo sa akin. Ayaw kong may istorbo habang nasa entablado tayo. Bago pa man makakilos si Trini, marahas na kinuha ni DeAndre ang kanyang maliit na bag. Naramdaman ni Trini ang isang matinding panunuyo sa kanyang puso. Ang huling ugnayan niya sa kanyang naghihingalong ina, ang kanyang cellphone, ay nasa kamay na ng lalaking walang pakiramdam. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang bilanggo na pilit tumatakas sa kanyang dibdib. Habang kinaladkad siya ni DeAndre patungo sa gitna ng entablado, ang bawat hakbang ni Trini ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang nakakabininging ugong. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanila. Pinagmumukha silang perpektong pares ng tagumpay. Ngunit sa loob ni Trini, tanging kadiliman ang namamayani. Habang nagsasalita si DeAndre tungkol sa inspirasyon at sipag, naramdaman ni Trini ang isang kakaibang panginginig sa kanyang bulsa. Ang kanyang backup na pager na itinago niya para sa mga emergency mula kay Luisa. Isang maikling mensahe ang lumabas sa maliit na screen na palihim niyang tiningnan sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang gown. Isang pangungusap na tuluyang pumatay sa huling pag-asa sa kanyang mga mata. Trini, wala na si nanay. Hindi na niya tayo nahintay. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng palakpakan ay naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi nakasigaw si Trini. Hindi siya nakaiyak. Ang tanging nagawa niya ay ang mapahawak ng mahigpit sa braso ni DeAndre. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Tumingin si DeAndre sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng inis dahil sa paggambala ni Trini sa kanyang talumpati. Ngunit hindi ito napansin ni Trini. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa isang direksyon lamang. Sa pintuan ng ballroom kung saan malaya ang hangin, kung saan wala ang mga ilustre at kung saan huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, ang tanikala ng utang na loob ay tuluyan ng naputol. Hindi dahil nabayaran na ito, kundi dahil wala na itong silbi. Ang Trinidad na masunurin, ang Trinidad na alipin ng dangal ng iba, ay namatay kasabay ng kanyang ina. Ang tanging natira ay isang babaeng may pusong kasing tigas na ng bakal na ginagamit sa pananahi. Tumitibok ang mga ilaw ng sasakyan habang binabaybay ang daan patungong tondo. Ngunit sa paningin ni Trini, ang mundo ay isa lamang malabo at madilim na guhit. Wala siyang maramdaman. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging manhid, parang isang telang binabad sa yelo, hanggang sa tumigas
at mawalan ng lambot. Sa loob ng mamahaling kotse, ang bango ng leather at aircon ay tila amoy ng isang kabaong. Katabi niya si DeAndre, na abala sa pag-scroll sa kanyang tablet. Tinitingnan ang mga positibong review ng kanilang koleksyon. Hindi man lang nito tiningnan ang asawang kanina pa hindi kumukurap. Trini, I told you. Pupunta tayo sa hospital bukas ng umaga. Bakit ba pinipilit mong pumunta sa punerarya ngayon? It's 2 in the morning. Delikado at madumi sa lugar na yon. Naiiritang wika ni DeAndre. And please, change that expression. Bukas ay may breakfast meeting tayo sa mga foreign buyers. Hindi pwedeng ganyan ang mukha mo, mukhang namatayan. Namatayan naman talaga, ako DeAndre. Ang boses ni Trini ay lumabas na parang isang malamig na bulong mula sa ilalim ng lupa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumagot siya ng walang takot, ng walang pag-aalinlangan. Napatigil si DeAndre at lumingon sa kanya. Ang kanyang kilay ay magkasalubong sa gulat. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, narating na nila ang tapat ng isang maliit at lumang punerarya sa Tondo. Dito dinala ang kanyang ina dahil ito lang ang nakayanan ng maliit na pondong natira sa kanya. Pagbaba ni Trini, sinalubong siya ng amoy ng murang kandila at ang halumigmig ng gabi. Walang malalaking bouquet ng bulaklak, walang malambot na carpet at walang aircon. Tanging ang tunog ng isang lumang bentilador na umiikot ng may hirap ang bumabasag sa katahimikan. Sa gitna ng maliit na silid, nakita niya ang isang simpleng puting kabaong. Doon nakahimlay ang babaeng nagturo sa kanya kung paano humawak ng karayom. Ang babaeng nagsakripisyo ng sariling pagkain para lang may pambili siya ng tela noong nag-aaral pa siya. Lumapit si Trini. Ang bawat hakbang niya ay tila paghila sa isang mabigat na kadena. Nang mahawakan niya ang malamig na salamin ng kabaong, doon lamang tila nagising ang kanyang mga damdamin. Ang bawat pigil na luha mula sa ballroom, ang bawat hapdi ng kataksilan ni DeAndre at Monique, at ang bigat ng pagmamanipula ni Doña Consolacion, lahat ay bumuhos na parang isang malakas na ulan. Ngunit walang tunog ang kanyang pag-iyak. Ang tanging makikita ay ang mabilis na pag-alon ng kanyang mga balikat habang ang kanyang noo ay nakadikit sa salamin. Nay, patawad. Patawad dahil hindi ako nakarating. Hikbi ng kanyang puso. Biglang pumasok si Doña Consolacion sa silid. Suot ang kanyang itim na belo na tila ba siya ang pinakanaapektuhan sa trahedya. Lumingon siya sa paligid nang may halatang pandidiri sa liit at dumi ng lugar. Lumapit siya kay Trini at hinawakan ito sa braso. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na binawi ni Trini ang kanyang kamay. Trinidad, tama na ang eksena. Narito na kami. Nagbigay na kami ng donasyon para sa libing. Ngunit kailangan mo nang umuwi. Utos ng matanda sa kanyang mapait na tinig. May mga bisita bukas sa mansyon. Hindi magandang tignan na ang asawa ni DeAndre ay naglalagi sa ganitong klaseng lugar. It's bad for the brand. Ang patay ay patay na. Kailangan mong unahin ang mga buhay na nagpapakain sa'yo. Tumingin si Trini sa kanyang biyenan. Sa gitna ng kanyang pighati, nakita niya ang katotohanan. Para sa mga ilustre, ang kamatayan ng kanyang ina ay isa lamang inconvenience, isang sagabal sa kanilang negosyo. Ang nanay ko ay hindi brand, Doña Consolacion, sabi ni Trini. Ang kanyang tinig ay matatag na at puno ng poot. Siya ang dahilan kung bakit ako marunong manahi. Siya ang dahilan kung bakit may koleksyon kayo ngayon. At simula sa araw na ito, hindi na ninyo ako madidiktahan kung saan ako dapat maglagay ng aking luha. Nagulat ang matanda sa narinig. Namula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan. Lumingon siya kay DeAndre na nakatayo sa may pinto. DeAndre, pagsabihan mo ang asawa mo. Wala siyang modo. Trini, umuwi na tayo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito, sabi ni DeAndre habang pilit na hinahila si Trini palabas. Ngunit nanatiling nakatayo si Trini sa tabi ng kabaong. Yumuko siya at may kinuha sa loob ng kanyang bulsa.
ang maliit na thimble o dedal ng kanyang ina na ibinigay sa kanya bago ito dinala sa Maynila. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Ang bakal nito ay malamig, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng init ng tapang na hindi niya naramdaman kailanman. Sa labas ng punerarya, nakita ni Trini si Luisa na papalapit. May dala itong isang itim na folder, ang parehong folder na nakita ni Trini sa drawer ni De Andre nung gabi ng kaarawan nito. "Trini, nakuha ko na. Ito ang kailangan natin." Bulong ni Luisa, ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng isang unos. Tumingin si Trini sa kabaong ng kanyang ina, pagkatapos ay sa asawang nakatayo sa dilim, at huli ay sa folder na hawak ni Luisa. Ang pigati sa kanyang puso ay unti-unti nang napapalitan ng isang mapanganib na desisyon. Hindi na siya iiyak para sa kanila. Ang susunod na luhang papatak ay hindi na mula sa kanyang mga mata, kundi mula sa mga matang sumira sa kanyang buhay. "Luisa," sabi ni Trini, habang nakatitig ng diretso sa nagngangalit na mukha ni Doña Consolacion. "Simulan na natin ang pagtatastas. Gusto kong makita kung paano maglalaho ang bawat tahi ng kanilang kasinungalingan." Isang hangin ang humihip mula sa kalsada, dala ang amoy ng usok at alikabok ng tondo, tila sumasang-ayon sa sumpa ng isang anak na wala ng kinatatakutan. Ang tondo ay hindi marumi, De Andre. Ang puso niyo ang puno ng basura na kahit anong bango ng pabango ay hindi niyo kayang itago. Ang boses ni Trini ay hindi na nanginginig. Wala na ang takot na dating humahawak sa kanyang lalamunan sa tuwing magsasalita ang kanyang asawa. Nakatayo siya sa gitna ng maputik na eskinita ng tondo. Suot pa rin ang itim na damit mula sa libing ng kanyang ina. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa bawat patak nito ay tila hinuhugasan ang huling bahagi ng kanyang pagiging mahina. Sa harap niya, si De Andre ay tila isang estranghero na naligaw sa maling mundo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nabubura na ng putik, at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang putik ang nagpapakitid sa kanyang mundo, kundi ang kakaibang kislap sa mga mata ni Trini. Isang kislap na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. "Huwag mo akong hamunin, Trinidad. Alam mo kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng pamilya ko. Isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo." Ang bulyaw ni De Andre, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ng tondo. "Wala ka nang pwedeng kunin sa akin, De Andre. Kinuha niyo na ang lahat, ang talento ko, ang oras ko, at maging ang pagkakataon na makasama ang nanay ko sa huling sandali. Ano pa ang itatakot mo sa akin? Ang pera? Ang pangalan?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Trini. Inangat niya ang kanyang kamay, suot ang lumang dedal ng kanyang ina. "Dito nagsimula ang lahat, at dito rin matatapos ang paghahari niyo." Tumalikod si Trini at naglakad patungo sa isang maliit at lumang talyer sa dulo ng kalsada. Doon ay naghihintay si Lolo Ben, ang matandang tailor na dating kasamahan ng kanyang ama. Sa loob ng talyer, ang amoy ng lumang tela at langis ng makina ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Dahan-dahang inilabas ni Lolo Ben ang isang kupas na itim na folder mula sa isang lihim na compartment ng kanyang lumang cabinet. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig habang iniabot ito kay Trini. "Trinidad, anak, ito ang dahilan kung bakit kinuha ka ng mga ilustre sa tondo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot." Bulong ni Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. "Ang tatay mo, siya ang tunay na utak sa likod ng unang malaking koleksyon ni Don Ricardo Ilustre. Ninakaw nila ang mga sketches niya, at nang mamatay ang tatay mo, ikaw ang naging insurance nila para hindi lumabas ang katotohanan." Naramdaman ni Trini ang biglang pagbilat ng kanyang hininga. Ang bawat pahina sa folder
ay naglalaman ng mga orihinal na disenyo na may pirma ng kanyang ama. Mga disenyong naging pundasyon ng kayamanan ng mga ilustre. Ang galit na kanina ay parang apoy ay unti-unti nang naging isang malamig na yelo. Hindi lang siya biktima ng kasalukuyan. Siya ay biktima ng isang henerasyon ng pagnanakaw. Sa labas, narinig ang malakas na busina ng sasakyan ni DeAndre. Ayaw nitong umalis nang wala ang kanyang asset. Pumasok si DeAndre sa talyer. Hindi man lang nag-abalang kumatok. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, hinarap siya ni Trini nang may kasamang isang malamig na ngiti. "Babalik ako sa mansyon, DeAndre," sabi ni Trini. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa hangin. "Tapusin natin ang koleksyon para sa gala. Ibibigay ko sa inyo ang huling hininga na koleksyon na matagal nyo nang hinihintay." Nagulat si DeAndre. Akala niya ay sumuko na muli ang kanyang asawa. Hindi niya napansin ang USB na mahigpit na hawak ni Trini sa loob ng kanyang bulsa o ang itim na folder na mabilis na itinago ni Luisa sa ilalim ng mga tela. "Good! Alam mo naman pala ang lugar mo. Mag-ayos ka na. Aalis na tayo." Ang mayabang na sagot ni DeAndre bago lumabas. Naiwang mag-isa si Trini sa gitna ng talyer. Tumingin siya sa lumang makina ng kanyang ina. Ang bawat tahi na gagawin niya simula bukas ay hindi na para sa mga ilustre. Ang bawat hibla ng tela ay magiging isang bitag na dahan-dahang hihigpit sa leeg ng mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Sa bawat hakbang pabalik sa mansyong tinuring niyang bilangguan, isang tanong ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Gaano kaya kabilis guguho ang isang palasyong itinayo sa ibabaw ng mga ninakaw na pangarap kapag ang mismong pundasyon na ang nagpasya na kumalas? "Akala ko ba ay meron kang paninindigan, Trinidad? Bakit parang isang basang sisiw ka na bumalik sa aming harapan?" Ang bawat salita ni Doña Consolacion ay tila isang patak ng asido na dahan-dahang tumutulo sa sugatang puso ni Trini. Nakatayo ang matanda sa itaas ng engrandeng hagdanan ng mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang pinapanood si Trini na bitbit ang kanyang luma at kupas na maleta. Para sa mga ilustre, ang pagbabalik ni Trini ay isang pag-amin ng pagkatalo, isang pagsuko ng isang aliping wala nang matatatakbuhan. Hindi sumagot si Trini. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaan ang mahabang buhok na itago ang kislap ng puot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, tinitingnan niya ang bawat sulok ng mansyong ito. Hindi na bilang isang tahanan, kundi bilang isang battlefield. Ang bawat dekorasyon, ang bawat mamahaling painting, ay paalala ng mga ninakaw na pangarap ng kanyang ama. "Mom, stop it! Ang mahalaga ay narito na siya. Malapit na ang gala at kailangan niyang tapusin ang mga revisions sa designs ni Monique." Singit ni DeAndre habang pababa ng hagdan, suot ang kanyang silk na robe. Ni hindi man lang niya tinanong si Trini kung kumain na ba ito o kung paano niya nakayanan ang libing ng kanyang ina. Para sa kanya, si Trini ay isang makinang kailangang muling paandarin. Pumasok si Trini sa kanyang dating atelier, ang silid kung saan siya nagbuhos ng libo-libong oras ng paggawa para sa tagumpay ng iba. Ang amoy ng mamahaling tela at kemikal ay sumalubong sa kanya, tila sumasakal sa kanyang mga alaala. Lumapit siya sa kanyang lamesa at dahan-dahang hinaplos ang makinis na sutla na nakalapag doon. Ito ang tela para sa huling gown ni Monique, ang gown na magiging sentro ng gala. "Trinidad, siguraduhin mong perpekto ang bawat tahi. Ayaw kong mapahiya ang pangalan natin sa harap ng mga international buyers." Dagdag ni Doña Consolacion na sumunod pala sa loob ng silid. "At huwag kang magkakamaling lumabas ng mansyon ng walang paalam. Utang mo sa amin ang pagkakataong ito na muling makabangon." Nang makaalis ang matanda, doon lamang nagpakawala ng isang malalim na hininga si Trini. Inilabas niya ang lumang dedal ng kanyang ina at isinuot ito sa kanyang daliri. Ramdam niya ang lamig ng metal
tila nagbibigay ng lakas sa bawat pintig ng kanyang ugat. Binuksan niya ang USB na nakatago sa ilalim ng kanyang suot at sa screen ng kanyang laptop, lumabas ang mga ebidensya ng pandaraya ni DeAndre sa mga buwis ng kumpanya. Ngunit hindi sapat ang mga dokumentong ito. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niyang mahanap ang itim na folder na binanggit ni Lolo Ben, ang orihinal na kontrata na nagpapatunay na ang mga ilustre ay nagsimula sa isang malaking kasinungalingan. Gabi na nang maisipan ni Trini na palihim na pumunta sa library ni Don Ricardo, ang yumaong ama ni DeAndre. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila sinasabayan ng tibok ng kanyang kaba. Ang katahimikan ng mansyon ay nakatatawa. Isang katahimikang nagtatago ng napakaraming krimen sa likod ng mga pader na gawa sa ivory. Nang marating niya ang library, maingat niyang binuksan ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumalot sa kanya. Gamit ang maliit na flashlight, sinimulan niyang isa-isahin ang mga drawer. Sa pinakailalim na bahagi ng isang lihim na vault, sa likod ng portrait ng pamilya, may nakita siyang isang dokumento na hindi niya inaasahan. Hindi ito kontrata. Ito ay isang sulat. Isang sulat na may pirma ng kanyang ina. Maraming taon na ang nakalilipas. Bago pa man niya mabasa ang buong nilalaman, narinig ni Trini ang mga yabag ng paa na papalapit sa library. Mabilis niyang itinago ang sulat sa kanyang dibdib at pinatay ang flashlight. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa anino ng isang taong huling-huli niyang inaasahang makikita sa oras na yon. Anong ginagawa mo rito, Trini? Hindi ba't sinabi ko sa iyong bawal kang magpagala-gala sa bahay na ito kapag gabi? Ang boses ay hindi kay DeAndre. Ito ay kay Monique. Na tila ba siya na ang bagong reyna ng mansyon? Suot ang isang manipis na pantulog na malinaw na pag-aari ni Trini noon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa dilim. Isang lihim na dokumento laban sa isang lantad na kataksilan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trini na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o sining, kundi tungkol sa kung sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng lihim ay nabunyag na. Ano ang itinatago mo sa likod mo, Trini? Huwag mong sabihing nag-uumpisa ka na ring magnakaw sa mga ilustre dahil wala ka nang makuha sa asawa mo? Ang boses ni Monique ay puno ng kamandag habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling tsinelas ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng library. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbibigay ng mahabang anino sa kanyang mukha, dahilan upang magmukha siyang isang mapanirang nilalang na handang manakmal. Hinigpitan ni Trini ang pagkakahawak sa sulat na nakatago sa likod ng kanyang baywang. Ramdam ang gasgas ng lumang papel sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling malamig at walang ekspresyon. Hindi siya pwedeng magpakita ng takot. Ang takot ay pagkain para sa mga taong tulad ni Monique. Wala akong kinukuha na hindi sa akin, Monique. At mas lalong wala akong kinukuha na pag-aari mo. Dahil sa pagkakaalam ko, kahit ang suot mong pantulog ay binili gamit ang pera ng asawa ko. Matikas na sagot ni Trini. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Monique. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi purong panguuyam. Lumapit siya ng husto kay Trini. Sapat na para maamoy ni Trini ang matapang na amoy ng alak. At ang pamilyar na pabango na dati ay siya lang ang gumagamit. Asawa? Oh, please, Trini. Stop living in a fantasy. Ang marriage license niyo ay isang pirasong papel lang na madaling punitin. Alam mo ba kung anong sabi sa akin ni DeAndre kanina habang suot ko ito? Sabi niya, mas bagay daw ito sa akin dahil marunong akong magdala. Hindi tulad mo na mukhang manang na naligaw sa palasyo. Bulong ni Monique. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang nakikita ang bahagyang paggalaw ng panga ni Trini. Inabot ni Monique ang kamay para hablutin ang braso ni Trini
ngunit mabilis na umiwas ang huli. Sa gitna ng kanilang tensyon, naramdaman ni Trini ang sulat na dahan-dahang nadudulas mula sa kanyang pagkakahawak. Kung mahuhulog ito, tapos na ang lahat. Bakit ka ba nangingialam? Kung gusto mong maghalughog sa gamit ng mga ilustre, gawin mo. Pero huwag mong isipin na may mahahanap ka pang pag-ibig dito. You are just a business partner now, Trini. Isang empleyadong hindi pwedeng mag-resign dahil baon sa utang na loob. Pagpapatuloy ni Monique habang pilit na sinusipat ang likuran ni Trini. Tapos ka na ba? Malamig na tanong ni Trini. Dahil kung tapos ka na, aalis na ako. Marami pa akong tataposing designs para sa gala. Mga designs na magdadala sa pangalan ni DeAndre sa itaas, habang ikaw ay mananatiling isang anino lang sa gilid niya. Ang mga salitang yon ay tila isang sampal kay Monique na mula ang kanyang mukha sa galit. You bitch! Akala mo ba matalino ka? Wait until you see the final papers. DeAndre will dump you so hard, hindi mo na malalaman kung saan ka pupulutin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, narinig ang malakas na pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng library. Ang liwanag mula sa main hall ay pumasok at ang anino ni DeAndre ay lumitaw. Anong nangyayari rito? Monique? Trini? Ang boses ni DeAndre ay puno ng kalituhan at inis. Sinamantala ni Trini ang pagkakataon. Habang nakatingin si Monique kay DeAndre, mabilis niyang isiniksik ang sulat sa loob ng kanyang suot na corset. Ramdam ang matalas na gilid ng papel na bumaon sa kanyang balat. Isang munting hapdi ang naramdaman niya. Ngunit ito ay isang paalala na ang katotohanan ay laging masakit bago ito magpalaya. Wala babe, nahuli ko lang ang asawa mo na naghahalughog dito sa library ng madaling araw. Baka naghahanap ng mamanahin? Pa-cute na sumbong ni Monique habang lumalapit kay DeAndre at yumayakap sa braso nito. Tumingin si DeAndre kay Trini, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Is that true, Trini? Sabi ko sa'yo, huwag kang papasok dito nang wala ang permiso ko. Naghahanap lang ako ng mga lumang fashion magazines para sa reference ng gown ni Monique. Pagsisinungaling ni Trini, ang kanyang boses ay hindi man lang nagbago ng tono. Gusto niyo ng perpektong koleksyon, di ba? Iyan ang ibinibigay ko sa inyo. Tila kumbinsido naman si DeAndre sa sagot ni Trini, lalo na't ang tagumpay ng gala ang tanging mahalaga sa kanya ngayon. Fine, go back to your room. At Monique, let's go. It's late. Habang pinapanood ni Trini ang dalawa na magkasamang lumabas ng library, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Nang masiguro niyang wala na sila, dahan-dahan niyang inilabas ang sulat mula sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, binasa ni Trini ang huling bahagi ng sulat na hindi niya natapos kanina. Ang sulat ay hindi lamang tungkol sa utang. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin mula sa kanyang ina na ang mga gamot na ibinibigay ng mga ilustre sa kanya noon pa man ay hindi para pagalingin siya, kundi para dahan-dahang pahinain ang kanyang isip upang hindi niya maalala ang tunay na kasunduan ng kanyang ama at ni Don Ricardo. Trinidad, anak, kung nababasa mo ito, tumakas ka na. Ang bawat tahi na ginagawa mo para sa kanila ay isang tahi sa sarili mong kabaong. Nabitawan ni Trini ang sulat. Ang bawat salita ay tila isang lason na kumalat sa kanyang sistema. Hindi lang pala talento ang ninakaw sa kanya. Ninakaw din ang kalusugan ng kanyang ina upang maging bihag siya ng utang na loob na kailanman ay hindi pala umiiral. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagulantang, isang mas malaking sikreto ang lumitaw. Sa likod ng sulat, may isang address at isang pangalan. General Narciso, ang tanging nakakaalam kung nasaan ang orihinal na titulo ng Tondo property. Isang bagong player ang pumasok sa laro. Sino si General Narciso? At bakit ang lupain sa Tondo? Ang lupang kinatatayuan ng libu-libong mahihirap ay nakaugnay sa kanyang pamilya at sa mga ilustre.
Ang pinakamatapang na lason ay hindi yung iniinom, kundi ang mga salitang mapagkunwari na dahan-dahang pumapatay sa iyong pagkatao. Habang hawak ni Trini ang matalas na karayom sa loob ng kanyang atelier, naramdaman niya ang biglang pagtusok nito sa kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng dugo ang lumitaw, kasing pula ng telang sutla na kanyang tinatahi para sa gown ni Monique. Hindi niya naramdaman ang sakit sa balat. Ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa liham na nakatago sa ilalim ng kanyang mga tahi. Ang katotohanang ang mga ilustre ang pumatay sa kanyang ina gamit ang mapanlinlang na pagkalinga. Ang bawat tahi na ginagawa niya ngayon ay tila isang sumpa. Ang bawat paghila ng sinulid ay isang hakbang patungo sa paglalatag ng sarili niyang bitag. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consolacion. May dalang isang maliit na tray ng tsaa at mga tableta. Ang kanyang nangiti ay tila isang anghel. Ngunit sa paningin ni Trini, ang bawat kulubot sa mukha ng matanda ay tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataong tumuklaw. Trinidad, anak, masyado ka nang nagpapakapagod. Inumin mo muna itong bitamina at tsaa na ipinahanda ko. Ayaw nating magkasakit ka bago ang gala. Ang boses ng matanda ay kasing tamis ng asukal, ngunit alam ni Trini na ito ay lason. Salamat po, Mama. Ilapag niyo na lang po riyan. Tatapusin ko lang itong laylayan, sagot ni Trini. Pilit na pinatitigas ang kanyang tinig. Hindi siya tumitingin sa matanda dahil natatakot siyang makita nito ang naglalagablab na puot sa kanyang mga mata. Mabuting bata. Alam mo, Trinidad, ang sakripisyo mo ay hindi malilimutan ng pamilyang ito. Pagkatapos ng gala, marahil ay pwede ka nang magbakasyon sa Tondo kung iyon ang gusto mo. Sabi ni Doña Consolacion bago lumabas, ang kanyang mga yabag ay tila isang marahang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Trini. Nang masiguro niyang wala na ang matanda, mabilis na kinuha ni Trini ang tsa at ibinuhos ito sa paso ng halaman sa tabi ng bintana. Ang mga tabletang iniwan nito ay itinago niya sa isang maliit na lalagyan. Gagamitin niya ito bilang ebidensya. Kinuha ni Trini ang kanyang lumang cellphone at mabilis na tinawagan si Luisa sa pamamagitan ng isang secret app. Luisa, kailangan nating mahanap si General Narciso. Siya ang susi sa lahat. Bulong ni Trini habang nakatingin sa pinto. Trini, delikado ang taong iyan. He is a retired general na may malalim na galit sa mga ilustre dahil sa isang lumang alitan sa lupa. Sinasabing hawak niya ang orihinal na titulo ng lupain sa Tondo, ang lupang kinatatayuan ng inyong bahay at ng libu-libong pamilya roon na gustong palayasin ni DeAndre para itayo ang kanilang bagong textile factory. Sagot ni Luisa sa kabilang linya. Napatigil si Trini. Kaya pala kinuha siya ni DeAndre hindi lang para sa kanyang talento, kundi para maging bargaining chip laban sa general. Ang pag-aasawa nila ay isang estratehikong hakbang para makuha ang tiwala ng mga tao sa Tondo habang dahan-dahang ninanakaw ang kanilang kinabukasan. Hanapin mo siya, Luisa. Sabihin mo, ang anak ni Elias Santos ay gustong makipag-usap. Utos ni Trini bago mabilis na ibaba ang telepono dahil narinig niya ang mga yabag ni DeAndre. Pumasok si DeAndre, amoy alak at mayabang na ngiti sa mga labi. Lumapit siya kay Trini at niyakap ito mula sa likod. Isang kilos na nagpataas ng balahibo ni Trini sa sobrang pandidiri. The designs are perfect, Trini. Monique will look like a goddess and I will be the king of the fashion industry. Isang linggo na lang at magiging pinakamayaman tayong mag-asawa sa buong bansa. Bulong ni DeAndre sa kanyang tenga. I love you, Trini. As long as you keep making these masterpieces, hinding-hindi kita pababayaan. I love you too, DeAndre. Pagsisinungaling ni Trini, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Gagawin ko ang lahat para sa tagumpay mo. Habang nakayakap si DeAndre, napansin ni Trini ang isang maliit na kumikislap na bagay sa ilalim ng kanyang lamesa. Isang bagay na hindi niya napansin kanina.
Dahan-dahan niyang sinulyapan ito nang makaalis ang asawa, isang listening device, isang bag. Hindi lang pala si Monique ang nagmamanman sa kanya. Ang buong mansyon ay isang bitag at ang bawat salitang binitawan niya kanina kay Luisa ay maaring narinig na. Naramdaman ni Trini ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng handang pumatay ng sariling damdamin para lamang makapaghiganti. Kinuha niya ang gunting at mabilis na kinayas ang isang bahagi ng tela ng gown ni Monique. Isang maliit na depekto na hindi makikita ng ordinaryong mata, ngunit sapat na para magdulot ng isang malaking kahihiyan sa oras na isuot ito sa ilalim ng mainit na ilaw ng gala. Pamomo, huwag kang kukurap, Trini. Ang mga pader ay may tenga at ang bawat hininga mo ay binibilang nila. Ang bulong na yon sa sarili ni Trini ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa kanyang likuran. Habang nakatitig siya sa maliit na itim na aparato na nakakabit sa ilalim ng kanyang mesa, naramdaman niya ang matinding pagnanais na durugin ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang isang pirasong tela at sinimulang punasan ang mesa, tila isang masunuring asawa na nag-aayos ng kanyang paligid. "Nay, sana ay naririnig mo ako." Malakas na wika ni Trini. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pighati at pagsisisi, sapat lang para makuha ng listening device. "Gagawin ko ang lahat para sa koleksyong ito. Ito na lang ang tanging paraan para mabayaran ko ang lahat ng kabutihan ni na DeAndre sa atin. Patawarin mo ako kung hindi ako naging sapat na anak." Sa kabilang silid, sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si DeAndre habang suot ang kanyang headphones, may mapaglarong ngiti sa mga labi. Akala niya ay tuluyan ng nadurog ang espiritu ni Trini. Akala niya ay ang mga luhang naririnig niya ay tanda ng pagsuko. Hindi niya alam na habang nagsasalita si Trini, ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw para itago ang isang maliit na piraso ng papel sa loob ng tahi ng isang mamahaling jacket. Ito ang paraan ng pakikipagtalastasan ni Trini. Ang sining ng pananahi na itinuring nilang pangkabuhayan ay naging kanyang lihim na wika. Kinabukasan, dumating ang isang delivery man para kunin ang mga unang sample ng koleksyon. Si Luisa, na nagpanggap na tauhan ng logistics company, ang kumuha ng mga gamit. Sa isang mabilis na sulyap, nagkaintindihan ang dalawang magkaibigan. Ang jacket na may lihim na mensahe ay ligtas na nakalabas sa mansyon. Gabi na nang makatanggap si Trini ng isang hudyat, isang partikular na tunog ng busina sa labas ng gate, gamit ang dahilan na kailangan niyang bumili ng isang espesyal na uri ng sinulid na sa tondo lang matatagpuan. Pinayagan siya ni DeAndre na lumabas, ngunit may kasamang bodyguard. "Dito na lang ako, kuya. Mabilis lang ito," sabi ni Trini sa bodyguard habang bumababa sa isang madilim na kanto sa tondo. Pumasok si Trini sa isang maliit na karinderya na puno ng usok at amoy ng pritong isda. Sa pinakasulok, nakaupo ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit ang mga mata ay kasing talim pa rin ng isang agila. Si General Narciso, anak ni Elias. Ang boses ng general ay malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Ang iyong ama ay isang tapat na tao. Hindi siya namatay sa sakit, Trinidad. Pinatay siya ng kasakiman ni Ricardo Ilustre." Naramdaman ni Trini ang biglang paghinto ng kanyang mundo. "Ano ang ibig ninyong sabihin, General?" Inilabas ng general ang isang luma at madilaw na dokumento, ang titulo ng lupain ng tondo. Ang lupang ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Ilustre. Ang iyong ama ang tanging nakakaalam kung nasaan ang tunay na testamento ni Don Ricardo na nagpapamana ng lupang ito sa mga komunidad ng tondo. Pinatay nila si Elias dahil tumanggi siyang ibigay ang impormasyong yon. Ang bawat salita ng general ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Trini.
Ang lahat ng hirap, ang lahat ng gutom na dinanas nila sa Tondo ay dahil sa pagnanakaw ng pamilyang pinagsilbihan niya. Ang kanyang utang na loob ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng kanyang ama. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Trini. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang orihinal na titulo ay nakatago sa loob ng isang vault na tanging ang dugong santos lang ang makakapagbukas. Isang biometric lock na ginamitan ng pattern ng iyong retina at fingerprints na irehistro ng iyong ama bago siya mamatay. Paliwanag ng general, nasa loob ito ng mansyon sa ilalim ng altar ni Doña Consolacion. Napahawak si Trini sa kanyang dibdib, ang altar, ang lugar kung saan laging nagdarasal ang matanda habang nagpaplano ng kasamaan. Bumalik si Trini sa mansyon na tila walang nangyari, ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nagsimula na. Habang dumadaan siya sa tapat ng altar, nakita niya si Doña Consolacion na nakaluhod, hawak ang kanyang rosaryo. Nandito ka na pala, Trinidad. Halika, sumabay ka sa aking magdasal para sa tagumpay ng ating pamilya. Anyaya ng matanda. Lumapit si Trini at lumuhod sa tabi nito habang nakapikit. Hindi panalangin ang binibigkas ng kanyang mga labi. Pinagmamasdan niya ang bawat linya ng altar, ang bawat ukit ng kahoy, hinahanap ang lihim na pintuan patungo sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang alarm sa buong mansyon. "De Andre, may pumasok sa library!" Sigaw ni Monique mula sa itaas. Napatayo si Trini. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Alam niyang si Luisa ang nagtatangkang kumuha ng iba pang dokumento. Sa isang iglap, nagkagulo ang mga bodyguard. "Trinidad, manatili ka rito!" Utos ni Doña Consolacion habang mabilis na tumatayo. Ngunit sa halip na sumunod, napansin ni Trini ang isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ng matanda. Sa gitna ng pagmamadali nito, isang maliit na remote control. Nang pindutin ni Trini ang isang button sa remote, dahan-dahang gumalaw ang rebulto ng birhen sa altar. Inilalantad ang isang makabagong scanner na naghihintay ng kanyang pagdampi. Sa labas, narinig ang putok ng baril at ang sigaw ni De Andre. "Hulihin niyo ang babaeng yan! Huwag niyong hahayaang makatakas." Nakatayo si Trini sa harap ng altar. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang papalapit sa scanner. Ito na ang sandali. Ang katotohanan o ang habambuhay na pagkakaalipin. "Patawad, Tay. Ang bawat tahi ng aking buhay ay naging tanikala para sa aming dalawa ni Nanay dahil sa mga taong ito." Ang bulong na yon ni Trini ay tila isang sumpa na lumabas sa kanyang tuyong mga labi habang nakatayo sa harap ng nakabukas na lihim na scanner sa ilalim ng altar. Sa labas, ang ingay ng mga nagtatakbuhang bodyguard at ang galit na boses ni De Andre ay tila mga hiyaw ng mga demonyo na pilit siyang hinahabol. Ngunit sa loob ng maliit na silid ng panalangin, tanging ang amoy ng natutunaw na kandila at ang malamig na kaba ang namamayani. Dahan-dahang itinuon ni Trini ang kanyang nanginginig na hintuturo sa malamig na ibabaw ng scanner. Isang manipis na asul na liwanag ang gumuhit sa kanyang balat. Tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Naramdaman niya ang isang mahinang pagyanig mula sa ilalim ng sahig at sa isang iglap, ang bahagi ng altar na gawa sa matigas na narra ay dahan-dahang umurong. Inilalantad ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Dito nakatago ang buhay ng Tondo. Dito nakatago ang kamatayan ng kanyang ama. Nang buksan ni Trini ang kahon, ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Sa loob ay naroon ang orihinal na titulo ng lupa at ang huling testamento ni Don Ricardo. Isang testamentong malinaw na nagsasabi na ang yaman ng mga ilustre ay dapat ibahagi sa mga taong pinagnakawan nila. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang isang kupas na larawan ng kanyang ama
na may kalakip na isang maliit na piraso ng tela, ang unang pattern na ginawa ni Elias Santos na ninakaw ni Ricardo. Trini, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni DeAndre ay parang isang kulog na bumasag sa kanyang pananahimik. Mabilis na isinara ni Trini ang kahon at isinilid ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang malapad na saya. Paglingon niya, nakita niya ang asawa na hingal, may hawak na baril, at ang kanyang mga mata ay puno ng hinala at galit. Ang altar, narinig kong may gumalaw. Wika ni DeAndre habang dahan-dahang lumalapit. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging amoy ng lason sa ilong ni Trini. Natakot lang ako sa putok ng baril, DeAndre. Nagdarasal ako para sa kaligtasan niyo. Pagsisinungaling ni Trini, ang kanyang boses ay tila isang malamig na himig na walang buhay. Tumayo siya ng tuwid, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod, habang nararamdaman ang bigat ng mga dokumento sa kanyang hita. May nahuli kaming espiya sa library. Isang babae. Sabi ni DeAndre, ang kanyang mukha ay nagdilim. Hinila niya si Trini palabas ng silid ng panalangin at kinaladkad patungo sa main hall. Doon, sa gitna ng malawak na sala, nakita ni Trini si Luisa. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nakaluhod sa sahig. May bakas ng dugo sa gilid ng kanyang labi. At ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod. Ang mga bodyguard ni DeAndre ay nakapalibot sa kanya na parang mga gutom na lobo. Kilala mo ba ang babaeng ito, Trini? Tanong ni DeAndre. Ang dulo ng kanyang baril ay dahan-dahang itinapat sa baba ni Luisa. Sabi ng mga guard, nakita siyang may kinukuha sa computer ko. At ang sabi pa nila, may kausap daw siyang Trinidad sa loob ng mansyon. Naramdaman ni Trini ang biglang pagtigil ng pagtibok ng kanyang puso. Tumingin sa kanya si Luisa. Isang tingin na puno ng sakripisyo. Isang tingin na nagsasabing, huwag mo akong iligtas. Ituloy mo ang plano. Ang sakit na nararamdaman ni Trini sa oras na yon ay mas matindi pa sa anumang tahi ng karayom. Ang kanyang kalayaan ay kapalit ng buhay ng tanging kaibigang natira sa kanya. Hindi ko siya kilala. Ang boses ni Trini ay lumabas na parang isang matigas na bato. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong sumasaksak sa sarili niyang kaluluwa. Baka isa lang siya sa mga magnanakaw na gustong sumira sa reputasyon ng mga ilustre bago ang gala. Tumawa si DeAndre, isang tawang walang kaluluwa. Talaga? Pero bakit parang nanginginig ang mga kamay mo, Trini? At bakit parang may itinatago ka sa ilalim ng iyong saya? Dahan-dahang lumapit si DeAndre. Ang kanyang kamay ay papalapit sa baywang ni Trini. Sa sandaling iyon, ang bawat hininga sa loob ng mansyon ay tila tumigil. Ang katotohanan ay isang pulgada na lang ang layo mula sa kamay ng kaaway. Saan mo ilalagay ang iyong katapatan kapag ang buhay ng iyong kapatid sa turing ang nakataya? Habang ang sandata ng iyong paghihiganti ay nasa iyong mga kamay na? Bitiwan mo ang saya ko, DeAndre. Huwag mong dungisan ang huling dangal na natitira sa akin sa harap ng altar na ito. Ang boses ni Trini ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad na tila nagmula sa mga ninuno niyang biktima ng pamilyang ilustre. Ang kamay ni DeAndre na dahan-dahang papalapit sa kanyang baywang ay napatigil. Sa mga mata ni Trini, nakita ni DeAndre ang isang bagay na hindi niya kayang basagin. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang galit na kanyang nakita. May itinatago ka, Trini. Ramdam ko, bulong ni DeAndre. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na binabasa ang bawat kilos ng asawa. Bago pa man makakilos si DeAndre, isang malakas na tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ang bumasag sa katahimikan ng mansyon sa labas. Pumasok si Monique, maputla ang muka at nanginginig ang mga labi. Babe, ang mga pulis! Hinahanap ka nila. May dala silang warrant para sa tax evasion at fraud. Sigaw ni Monique.
Nabitawan ni DeAndre ang saya ni Trini. Ang kanyang atensyon ay agad na nalipat sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Trini kay Luisa. Dinala ang kaibigan sa isang sulok habang ang mga bodyguard ay abala sa pagharang sa mga pulis. Luisa, tiisin mo. Malapit na tayong matapos, bulong ni Trini habang dahan-dahang kinakalagan ang mga tali ng kaibigan. Trini, ang dokumento, ilabas mo na. Hirap na wika ni Luisa. Dumating ang gabi ng gala. Ang buong social circle ng Maynila ay naroon, naghihintay sa huling hininga na koleksyon. Si DeAndre, sa kabila ng kinakaharap na kaso, ay nagpakita pa rin ng mayabang, umaasang ang tagumpay ng gabing ito ang magliligtas sa kanya. Si Monique ay nasa gitna ng entablado, suot ang gown na tinahi ni Trini, ang gown na may lihim na depekto. Habang naglalakad si Monique sa ilalim ng mainit na spotlight, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng mga tahi sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabilis sa pagkalas ng tela. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, ngunit hindi lang yun ang sorpresa. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Sa malaking LED screen sa likod, sa halip na video ng koleksyon, lumabas ang isang recording. Ang boses ni DeAndre ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang pag-amin niya sa pagnanakaw ng designs ng ama ni Trini, ang plano niyang itapon si Trini sa basura, at ang pagtawa nila ni Monique sa pagkamatay ng ina ni Trini. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot. Ang kahihiyan o hiya ay bumalot sa pamilyang ilustre sa harap ng pinakamataas na lipunan. Lumabas si Doña Consolacion mula sa VIP table. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Hindi niya kinaya ang bigat ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. "Trinidad, ikaw ang gumawa nito?" Sigaw ni DeAndre habang sumusugod sa entablado. Ngunit bago pa siya makalapit kay Trini, hinarangan na siya ni General Narciso kasama ang mga operatiba ng NBI. DeAndre Ilustre, you are under arrest for multiple counts of fraud, intellectual property theft, and violation of Republic Act 9200 at 62. Ang boses ng general ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Tumingin si Trini kay DeAndre. Wala siyang nakitang asawa, wala siyang nakitang minahal. Tanging isang talunan na pilit na kumakapit sa anino ng kapangyarihan. Ang bawat tahi ay may katumbas na paniningil, DeAndre. Malamig na wika ni Trini habang pinapanood na pusasan ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang koleksyong ito ay hindi huling hininga para sa sining. Ito ay huling hininga para sa inyong mga ilustre. Habang kinaladkad palabas si DeAndre at Monique, at habang isinasakay sa ambulansya si Doña Consolacion, nanatiling nakatayo si Trini sa gitna ng entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya, hindi na bilang asawa ng isang ilustre, kundi bilang Trinidad Santos, ang tunay na reyna ng Tondo. Malamig ang hangin sa madaling araw nang bumalik si Trini sa mansyon ilustre. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa main gate bilang isang bihag. Pumasok siya bilang may-ari ng katotohanan. Ang mansyon na dati ay tila isang palasyo. Ngayon ay mukhang isang malaki at madilim na kabaong na puno ng mga alaala ng sakit. Maingat na inayos ni Trini ang kanyang mga gamit. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling alahas o ang mga damit na binili ni DeAndre. Ang tanging kinuha niya ay ang lumang sewing machine ng kanyang ina, ang dedal na gawa sa bakal, at ang orihinal na sketches ng kanyang ama. Ito ang kanyang tunay na kayamanan. Pumunta siya sa silid ni Doña Consolacion. Ang matanda ay kakadischarge lang mula sa ospital, ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay parang naging bato na dahil sa stroke na dulot ng matinding kahihiyan. Nakahiga ito, walang kibo, ang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Ito ang huling pagkakataon na makikita niyo ako.
Bulong ni Trini habang nakatayo sa tabi ng kama ng matanda. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin ay nabayaran na ng buhay ng aking ina at ng dugo ng aking ama. Ngayon, kayo naman ang maniningil sa inyong sarili. Iniwan ni Trini ang isang envelope sa ibabaw ng lamesa, ang mga papeles ng annulment at ang dokumento ng pagsasali ng lupain sa Tondo pabalik sa komunidad. Hindi siya naging masama tulad nila. Hindi niya sila iniwan na walang-wala. Ngunit kinuha niya ang pinakamahalaga sa kanila, ang kanilang dangal at ang kanilang kontrol sa buhay ng iba. Sa labas ng mansyon, naghihintay si Luisa sa loob ng isang lumang daip. May mga pasa pa ang mukha ni Luisa, ngunit ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng sumisikat na araw. "Handa ka na ba, Trini?" tanong ni Luisa. Tumingin si Trini sa malaking gate ng mansyon Ilustre sa huling pagkakataon. Isinara niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang biglang paggaan ng kanyang paghinga. Ang tanikalang ilang taon nang nakagapos sa kanyang puso ay tuluyan ng nalaglag. "Handa na ako, Luisa. Umuwi na tayo sa Tondo," sagot ni Trini. Habang umaandar ang daip palayo sa Marangyang subdibisyon, pinagmamasdan ni Trini ang kanyang mga kamay. Ang mga kalyo at sugat mula sa libu-libong tahi ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat tahi ay hindi na para sa iba. Ang bawat tahi ay para sa sarili niyang bagong simula. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatama sa kanyang mukha, hinuhugasan ang huling bahagi ng dilim ng nakaraan. Si Trinidad Santos ay malaya na. Ang ingay ng Tondo ay hindi nakakarindi. Ito ay ang pintig ng isang pusong tumitibok, lumalaban, at muling bumabangon. Habang nakatayo si Trini sa tapat ng luma at kinakalawang na pintuan ng talyer ni Lolo Ben, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng malalambot na carpet ng Mansyon Ilustre. Dito, ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang bango ng tinitindang isaw sa kanto ay mas matamis pa sa pinakamahal na pabango sa Makati. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang kaharian. Maingat niyang inilapag ang kanyang lumang sewing machine sa gitna ng silid. Ang bawat gasgas sa kahoy nito ay tila isang peklat ng kanyang mga pinagdaanan. Kasama niya si Luisa at ilang mga kababaihan mula sa komunidad. Mga nanay na tulad niya ay biktima rin ng pang-aabuso at kahirapan. "Trini, sigurado ka ba rito? Magsisimula tayo sa wala?" tanong ni Luisa habang pinapagpagan ng alikabok sa isang lumang lamesa. "Hindi tayo nagsisimula sa wala, Luisa. Nagsisimula tayo sa ating sarili," sagot ni Trini nang may kasamang matatag na ngiti. Ang mga Ilustre ang nawalan ng lahat dahil ang lahat ng meron sila ay hiram lang sa ating pawis at talino. Pero tayo, ang ginto natin ay nasa ating mga daliri. Sinimulan ni Trini ang pagtatatag ng Santos at Dangal Textiles. Hindi ito isang marangyang fashion house. Ito ay isang pok ng pag-asa. Ang bawat babaeng kinuha niya ay tinuruan niya hindi lang ng tamang pagtatahi, kundi ng tamang pagpapahalaga sa sarili. Ang bawat tela na lumalabas sa kanilang talyer ay may dalang kwento ng pagsisikap. Isang hapon, habang abala si Trini sa pagbuo ng isang pattern, pumasok si Lolo Ben na may dalang isang lumang lata ng biskwit. Inilapag niya ito sa harap ni Trini at binuksan. Sa loob ay naroon ang mga lumang sinulid na iba't iba ang kulay, mga tirang sinulid mula sa mga unang tahi ng ama ni Trini. Ang tatay mo, Trinidad, ay laging sinasabi na ang pinakamatibay na tahi ay ang tahi na ginawa habang ang puso ay payapa. Bulong ni Lolo Ben. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Ngayong malaya ka na, ang bawat disenyo mo ay hindi na magiging pabigat sa iyong kaluluwa. Naramdaman ni Trini ang isang mainit na emosyon na gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang asul na sinulid, ang kulay na paborito ng kanyang nanay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanahi si Trini
nang hindi tumitingin sa oras, nang hindi natatakot sa sermon ng biyanan, at nang hindi nakakaramdam ng pandidiri sa asawa. Ang bawat pag-apak niya sa pedal ng makina ay tila isang awit ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pagtatrabaho, isang kumatok sa pintuan. Isang lalaking nakauniporme ng kartero ang may dalang isang opisyal na dokumento mula sa korte. Napatigil ang lahat. Ang takot ay muling gumuhit sa mukha ng mga kababaihan. Naisip na baka ang mga ilustre ay muling nanggugulo. Dahan-dahang kinuha ni Trini ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig tulad ng dati. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Ito ay isang liham mula sa abogado ni DeAndre mula sa loob ng kulungan. Isang huling pagtatangka na makuha ang kanyang atensyon. Isang pagsamo para sa isang huling pagkikita bago ang pinal na sentensya sa mga kaso nito. Anong nakasulat, Trini? Tanong ni Luisa. Ang kanyang boses ay puno ng proteksyon. Tumingin si Trini sa labas ng bintana kung saan ang mga bata sa tondo ay masayang naglalaro. Sa gitna ng init ng araw, tumingin siya sa kanyang mga kasamahan na ngayon ay mayroon ng disenteng hanap buhay at dangal. Isang multo mula sa nakaraan, sagot ni Trini bago dahan-dahang pinunit ang liham sa maliliit na piraso. Hindi niya kailangang makipag-usap sa isang taong wala ng puwang sa kanyang kasalukuyan. Ang kanyang sagot ay hindi salita, kundi ang tagumpay ng bawat babaeng nasa loob ng kanyang talyer. Isang malakas na hangin ang pumasok sa silid. Pinalipad ang mga piraso ng pinunit na papel, tila mga puting talulot na nalaglag mula sa isang tuyong puno upang bigyang daan ang mga bagong sibol. Gayunpaman, habang papalubog ang araw, napansin ni Trini ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa malayo. Isang pamilyar na anino ang nakatayo sa tabi nito. Isang taong hindi niya inaasahang makikita muli sa tondo. Bit-bit ang isang balitang maaaring muling yumanig sa kanyang nasimulang kapayapaan. Sino ang taong ito na naglalakas loob na gambalain ang katahimikan ng tondo? At anong lihim ang dala niya na hindi pa nabubunyag sa mga dokumentong nakuha ni Trini? Ang huling hibla ng puot ay hindi pinuputol ng gunting, kundi tinutunaw ng liwanag ng pag-unawa at pagtanggap. Nakahinto ang oras sa paligid ng talyer habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng itim na sasakyan. Ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng papalubog na araw ay tila naging saksi sa paglabas ng isang babaeng dati ay puno ng kislap at kayabangan. Ngunit ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Si Monique. Wala na ang mapulang sutla, wala na ang mga brilyanteng kumikinang sa kanyang leeg, at wala na ang mapanuring tingin na dati ay ipinupukol niya kay Trini. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila isang hayop na wala nang mapagtataguan. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay baon sa putik ng tondo. Ang putik na dati ay kanyang kinadidiran. Trini! Ang boses ni Monique ay parang isang gasgas na plaka, mahina at nanginginig. Nabitawan ni Trini ang telang hawak niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Hindi dahil sa sakit na idinulot ni Monique, kundi dahil sa makitang ang babaeng itinuring niyang kaaway ay isa rin palang basahan na matapos gamitin ng mga ilustre ay itinapon na rin sa tabi. Anong ginagawa mo rito, Monique? Mahinahong tanong ni Trini. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog. Payapa, ngunit may dalang bigat. Wala na akong matakbuhan. Trini, ang lahat ng ibinigay ni DeAndre. Ang penthouse, ang mga alahas, ang mga bank accounts, lahat iyon ay kinuha ng mga creditors. At si DeAndre, sa loob ng kulungan, wala siyang ibang ginawa kundi isisi sa akin ang lahat. Hikbi ni Monique habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Trini.
Sa mismong sahig na puno ng mga retaso ng tela. At ang mas masakit, Trini, buntis ako. At ayaw ng pamilya ilustre na kilalanin ang batang ito. Tinawag nila akong madumi. Tinawag nila akong kaladkarin. Nabalot ng katahimikan ang buong talyer. Ang mga kababaihan na kasama ni Trini ay napatigil sa kanilang paggawa. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Ngunit si Trini ay nanatiling nakatitig kay Monique. Naalala niya ang sarili niya noon. Ang Trinidad na laging nakayuko. Ang Trinidad na laging sumasamo para sa kaunting pagkilala. Tumayo ka riyan, Monique. Utos ni Trini. Inabot niya ang kanyang kamay at tinulungang makatayo ang babae. Hindi ito ang kamay ng isang kaibigan, kundi kamay ng isang taong alam ang pakiramdam ng malunod. Bakit mo ako tinutulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo ni nanay mo? Tanong ni Monique. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Dahil kung hahayaan kitang malugmok sa putikan, hindi ako naiiba sa mga ilustre. Sagot ni Trini habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Ang paghihiganti ko ay natapos na noong gabi ng gala. Ang natira na lang sa akin ngayon ay ang aking dangal. At ang dangal, Monique, ay hindi nakikita sa kung sino ang pinabagsak mo, kundi sa kung sino ang kaya mong itayo habang ikaw ay nakatayo na. Kinuha ni Trini ang isang baso ng tubig at ibinigay ito kay Monique. Ang simpleng baso ng tubig na ito ay tila isang simbolo ng paghuhugas ng nakaraan. Maaari kang manatili rito hanggang sa makahanap ka ng matutuluyan. Tuturuan kita kung paano humawak ng karayom. Tuturuan kita kung paano mabuhay gamit ang sarili mong mga kamay, hindi gamit ang hiram na yaman ng ibang tao. Dagdag ni Trini. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng puot sa puso ni Trini ay tuluyang naglaho. Ang pagdating ni Monique ay hindi naging mitya ng bagong gulo, kundi naging pinal na tuldok sa kanyang journey ng healing. Naunawaan ni Trini na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magpakita ng habag sa taong hindi karapat-dapat nito, dahil doon mo mapapatunayan na wala na silang kapangyarihan sa iyong kaluluwa. Humarap si Trini sa kanyang makina. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng malambot na liwanag na ng mga bombilya sa loob ng talyer. Ang bawat tahi na gagawin niya simula ngayon ay hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat babaeng naging biktima ng maling pag-ibig at maling sistema. Bukas, Monique, mag-uumpisa ka sa pinakamaliit na tahi. Wika ni Trini habang nagsisimulang umikot muli ang kanyang makina. Ang ritmo nito ay tila isang heartbeat ng bagong pag-asa. Ang tondo ay nanatiling maingay sa labas, ngunit sa loob ng santos at dangal, ang bawat hibla ng tela ay nanatiling matibay. Nagbubuklod sa mga pusong minsan nang nawasak ngunit ngayon ay muling nabubuo. Ang bawat umaga sa tondo ay nagsisimula sa isang maingay ngunit masayang koro ng mga makinang nananahi. Isang ritmo na tila tumitibok na puso ng buong komunidad. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang palasyo ng mga ilustre, at sa bawat sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Santos at Dangal Textiles, damang-dama ni Trini ang init ng tunay na kalayaan. Wala nang bakas ng pait o takot sa mga mata ni Trinidad Santos habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga manggagawa. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang kwento ng pagbangon, at sa gitna nila, tahimik na nagtatrabaho si Monique. Ang dating kompetensya at kaaway ay isa na ngayon sa pinakamahusay na mananahi sa talyer. Ang kanyang malaking tiyan ay simbolo ng isang bagong buhay na malayo sa kasakiman ng pamilyang sumira sa kanya. Para kay Trini, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagputol sa tanikalang nag-uugnay sa kanya sa puot ng nakaraan. Pinatawad na niya si Monique, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang sarili niyang kaluluwa
Sa katahimikan, kumusta na kaya ang mga ilustre? Sa mga balitang natatanggap ni Luisa, si DeAndre ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali sa loob ng kulungan, habang ang mansyon ilustre ay nababalot na ng katahimikan at alikabok, kasama ang isang matandang babaeng hindi na makausap at hindi na makagalaw. Ngunit para kay Trini, ang mga balitang yon ay tila mga bulong na lamang mula sa isang malayong mundo na wala ng puwang sa kanyang kasalukuyan. Ang tunay na katarungan para sa kanya ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang nagtatagumpay ang mga taong minsan nang minaliit. Sa isang sulok ng talyer, nakalagay sa isang glass case ang lumang dedal ng kanyang ina at ang mga orihinal na sketches ng kanyang ama. Ito ang kanyang altar, isang altar ng katotohanan at dangal. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod, tinitingnan niya ang mga ito at muling naririnig ang boses ng kanyang nanay na nagsasabing, ang tunay na reyna ay hindi nakaupo sa trono, kundi nakatayo kasama ang kanyang bayan. Isang hapon, lumapit si Luisa kay Trini at iniabot ang isang imbitasyon para sa isang international fashion exhibit sa Paris. Gusto nilang itampok ang The Soul of Tondo collection. Napangiti si Trini, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa sarili niyang ambisyon ang kanyang nanangiti. Pupunta tayo roon, Luisa. Tayong lahat. Ipakikita natin sa mundo kung paano humabi ng pangarap ang mga kamay na dumaan sa hirap. Wika ni Trini habang hinahawakan ng kamay ng kanyang kaibigan. Natutunan ni Trini na ang sugat ay hindi lamang tanda ng sakit. Ito ay isang mapa patungo sa paghilom. Ang bawat tahi na ginawa niya ay nagbuklod hindi lamang ng mga tela, kundi ng mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao na dati ay winasak ng iba. Natagpuan niya ang kapayapaan sa gitna ng ingay ng tondo at ang pag-ibig sa gitna ng paglilingkod sa kapwa. Habang papalubog ang araw, dinala ni Trini ang kanyang tingin sa malayo, kung saan ang langit ay nagdidilim, ngunit ang mga ilaw ng tondo ay nagsisimulang magningning. Isang malalim at malayang buntong hininga ang pinakawalan niya. Trinidad Santos, hindi na ang alipin ng mga ilustre, hindi na ang biktima ng kataksilan. Siya na ngayon ang arkitekto ng sarili niyang tadhana, ang reyna ng sarili niyang kaharian, at ang babaeng napatunayang ang pinakamatibay na tahi ay ang tahi na ginawa ng may dangal, pag-asa at wagas na pagpapatawad. Dito nagtatapos ang kwento ng isang babaeng nagmula sa putik, ngunit nagawang itahi ang sarili niyang bituin sa langit, na ilatag na ang huling disenyo, at ang bawat hibla ng paghihirap ay naging tela na ng isang marangal na tagumpay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Trini. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pilit na hinahawakan ni Trini ang malamig na salamin ng kabaong ng kanyang ina, habang naririnig ang walang pusong utos ni Doña Consolacion, ramdam na ramdam ko ang hapdi sa aking sariling dibdib. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta salaysay. Ito ay pagpupugay sa mga tunay na Trini sa ating paligid. Mga kababaihang kahit paulit-ulit na tinutusok ng karayom ng tadhana ay pinipili pa ring bumuo ng isang magandang bukas. Ang ating dangal ay parang isang matibay na tahi. Maaari tayong tastasin ng kataksilan, maaari tayong mantsahan ng pangungutya. Pero tandaan ninyo, hanggat hawak ninyo ang inyong sariling dedal o ang inyong matibay na paninindigan, walang sino mang makakapagtakda ng tunay ninyong halaga. Ang buhay ay hindi nasusukat sa kinang ng brilyante sa ating leeg, kundi sa tibay ng sinulid na nagbibigkis sa ating pagkatao. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Trini na bigyan pa ng pagkakataon si Monique sa kanyang talyer? O dapat ba ay hinayaan na lamang niya itong mabulok sa putikan? Nais ko ring malaman, nasaan po kayo habang pinakikinggan ang kwentong ito? Marahil ay abala sa pagluluto, nagtutupi ng mga damit,
o nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw? Ibahagi ninyo naman sa aming comment section ang inyong mga saloobin at sariling kwento ng pagbangon. Dahil dito, ang bawat boses ay may puwang at bawat karanasan ay may halaga. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Naway manatili kayong matapang at palaging maniwala sa inyong sariling kakayahan. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan sa susunod na kabanata ng buhay, pamagat ng kwento, ang huling tahi ng dangal. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.